Maraming nagtatanong sa akin sa private message kung paano nga ba makapunta at makapagtrabaho dito sa South Korea. Kaya naman naisipan kong gawin ng video na to para naman masagot ko yung mga katanungan ninyo. Gusto niya bang marinig ang mga kwento? Hello, kumusta? 안녕하세요. Yeah, this is JP in Korea Q&A portion. Hi guys, so try natin ngayon na sagutin yung mga tanong sa PM. Galing kay Sir John Paul Atchuela, paano po mag-apply sa Korea, anong agency? Na-replyan naman na po siya ng auto-reply natin, and ayun nga po, wala pong agency ang a-applyan nyo para makapunta kayo dito sa South Korea bilang factory worker, kundi yung POEA or DMW lang. Kailangan nyo lang kumuha ng exam sa POEA, tapos pag napasa nyo yun, si DMW na mismo nagbibigay ng instructions kung ano yung step by step na gagawin ninyo. And ayun, ang next na tanong niya, magkano po ang rate sa ibang bansa? Hindi ko po alam kung magkano po yung rate sa ibang bansa, pero dito po sa South Korea, ang minimum wage na po ng South Korea for 2024 ay nasa 2,060,740 Korean won. Pag kinonvert po natin sa Philippine pesos, nasa around 88,611 pesos po yun for year 2024. And last na tanong niya po is, libre tirahan mo ba or what? Sa amin po, libre po ang tirahan namin. Pero depende po yun sa company ninyo. Nakalagay naman po yun sa kontrata na pipirmahan ninyo kung libre ba to or may bayad. So, ayun po, iba-ibang case po tayo. Sa case ko po, libre po yung tirahan namin, isok sa dorm. Wala pong kaltas sa sahod. Libre na yung kuryente, tubig, tapos aircon, heater, lahat-lahat na po yan. Pero hindi po lahat pare-pareho, depende po yun sa company nyo. Meron naman pong apartment ang pinoprovide ng company, pero meron pong kaltas sa sahod nyo. Depende na rin po yun sa amo nyo kung magkano yung kakaltas. And then i-add ko na lang din, since provided nga yung namin, yung tirahan namin, provided din po ang pagkain namin, breakfast, lunch, dinner. Kahit weekend, Sabado, Linggo na wala kaming work, meron pa rin po kaming provided na pagkain. And depende na rin po yun sa ibang company kung provided po sa inyo yung pagkain. Meron po kasi minsan na lunch, breakfast, lunch lang yung provided, dinner hindi na. Po-provide lang sila ng dinner kapag may overtime kayo sa gabi. Sa iba po, pagka walang trabaho ng Sabado, Linggo, kayo po bahala maghanap ng pagkain nyo. Yung iba nag-grocery, nagluluto. Sa kisoksan namin, meron naman ng ref, may water dispenser, may oven, may lutuan. Kompleto naman na kami sa gamit dito sa kisoksan namin. And ayun, hindi po lahat provided, hindi lahat ng company or ng amo nyo provided lahat pagkain tsaka tirahan. Nasa sadyang nyo po yun or sa boss nyo, sa amo nyo, sa kumpanya nyo kung ipoprovide nila or hindi. Magkakaiba po lahat ng company dito sa South Korea pagka nag-apply ka. So, ayun. Sana po nasagot ko yung tanong mo, Sir John Paul. And see you sa next na video Q&A natin. Bye-bye!